Namatay ang propeller ni Boss Zhao dahil sa pagkakaipit sa lambat. Kung ipagpapatuloy pa ito, masusunog na ang shaft. Sulang, bumaba ka na. Ang alon na ito ay sobrang gulo, puro balik ang nasa ilalim. Masyadong delikado na bumaba ngayon. Delikado. Ang kargamento ng barkong ito. Ang kargamento na ito, kung maantala ng isang oras, ay magkano ang mawawalang benta. Hindi mo kayang bayaran. Huwag pakawalan ang lubid. 3 minuto nang walang galaw, hilahin mo ako. Kung talagang hindi kaya nilang Je, umakyat na siya at huwag nang magtagal, ha? Bakit hindi pa tumatakbo? Ano pa ang hinihintay mo? May tao sa ibaba na nagbabayad ng buhay. Bakit ka nagmamadali? Huwag kang makipagtalo sa akin. Kapag namatay ako, huwag kayong umaasang makakakuha ng bahagi. Hey, Ah, bilisan mo. ang tagal niyo sa ganitong simpleng bagay. Kung hindi ka lang mabagal, dumating na ang barko sa pantalan. Si Boss Zhao ay bagong akyat mula sa ibaba at may sugat pa sa braso. Sino sa mga tao sa barko ang hindi nagdugo? Kung gusto mong kumuha ng pera, huwag mong isipin ang sarili mo bilang isang binata. Kumuha ng 50,000. Sa kwartong ito, umaasa akong makuha ang bahagi ng kita mula sa aking kontribusyon sa pagprotekta sa barko. Kumita ng karagdagang 2 milyong. Bago tayo umalis sa dagat, sinabi mo na ang dibidendo ay batay sa kontribusyon. Contribution. Kailangan mo akong bayaran. Pumasok ako sa tubig para putulin ang lambat. Nakaayos na ang bomba ng 2 beses. Si Yulu ay ako rin ang nagbantay. Sino ang nagbayad ng pera para sa gamot ng tatay mo? Sino ang nagbigay ng trabaho sa iyong ina sa pabrika ng hayop? Sino ang nag-ayos ng bahay na tinitirhan ng pamilya nyo? Sulang. Dapat malaman ng tao ang pagpapahalaga. Kung wala ako, matagal nang nagugutom ang pamilya nyo. Hindi maliit ang 50,000. Kaya pala ang halaga ko ay 50,000. Ano nang sinabi mo? Bumalik ka, may lugaw pa sa kawali, papainitin ito ni Mama para sa'yo. Hindi nyo na kailangang kunin muna. Anong nangyari sa braso? Nakascrape sa barko. Kaya pala nagkaroon ng ganito sa isang simpleng pagkakasugat. Kailangan ng 50,000 na pera. Pwede munang ipanagot ang utang sa renta sa nanay mo. Tatay. Huwag mo nang isulat ang perang ibinigay niya bilang utang na loob. Buwis buhay. Wala na tayong sapat na lakas ngayon. Buhay ng nanay mo. Nakadisplay pa rin yon sa kanyang farm. Hindi natatakot ang nanay na walang buhay. Natatakot ang nanay na may mangyayari sa'yo. Kung magtitiis pa tayo ng ganito, kailangan tayong lahat ng pamilya natin na mabuhay sa kanyang mga utang. Lolo, ayaw ko nang umasa sa kanya para sa pagkain. Maaga pa at hindi natutulog. Tumakbo sa bangkang ito na nasira. Gusto kong tignan kung may pagkakataon. Anong pagkakataon? Pagkakataon na makakakain sa sariling pagsisikap. Matagal ko nang hinihintay ang salitang ito mula sa iyo. Sunbo, anong ibig mong sabihin? Ito ay hindi punong magbibigay sa iyo ng kayamanan.
Itinuturo nito sa iyo kung paano obserbahan ang alon, ulap, ibon, at kulay ng tubig. Nagtuturo din ito sa iyo kung kailan hindi dapat maging sakim. Ito ang mga tala ng iyong lolo tungkol sa dagat. Pinangalagaan ko ito para sa iyo ng 20 taon. Bakit ngayon mo lang ibinibigay sa akin? Dati, pinipigilan mong mabuhay. Hindi para sa sarili mong buhay. Ngayon, ang tali sa puso mo ay lumuwag na. Ang bagay na ito ay talagang ibinibigay. Tandaan mo, wala kang utang sa sinuman. Gustong kumuha ng pagkain mula sa kanya. Una, matutunan mong igalang siya. Sabi ko nga, hindi ako walang-wala. Pupunta ako para makipag-usap. Bakit nandito ka na naman, Langje? Hindi mo pa nga naalis ang sugat mo. Mag-usap tayo ng maayos. Tama ang dating mo, siyaw lang. May isa pang gawain sa hapon. Dalhin mo ang 2 tao at ayusin ang nasa kabilang bahagi ng bahay. Tiyo, ayaw ko na. Hindi na ako magtatrabaho. Kahapon ng gabi, binigyan kita ng 50,000. Ngayon ay bigyan mo ako ng puting mukha. Hindi ito puting mukha. Hindi na ako magtatrabaho para kay Ding Hayu sa hinaharap. Sulang, alam mo ba ang sinasabi mo? Ano ang gagamitin mo para suportahan ang pamilya mo kung wala na ang tatay ko? Gagamitin ko ang sarili kong kakayahan. CJ, kung gusto mong umalis, ayos lang. Pumasok sa opisina at ayusin ang mga bayarin. Sana ganito ka pa rin katatag mamaya. Sandali lang. Kung kailangan ng bilangin, kaya't ngayon ay malinaw na. Gasto sa medisina at upa. Pagkawala ng bakuna 13,000. Nang mga nakaraang taon, ako ang nagbayad ng mga gastusin sa pagpapagamot ng tatay mo. Yung trabaho sa hatchery ng nanay mo ay ako ang nag-ayos. Ang bahay na tinitirhan nyo ngayon ay dahil din sa akin. May utang pa akong hindi mo pa naisasama mula sa nasirang isda. Ibabalik ko sa iyo ang 50,000 na yon kagabi. Akala mo sapat na ang 50,000. Siyempre, hindi sapat. Kung aalis ka, pwede mong bayaran ang utang mo. Huwag mong sabihin pinigilan kita. Narito pa ang 36,000 na cash. Pwede ring mag-transfer. Bayaran mo na at umalis ka. Ang taas ng iyong pride. Mahal. Ngayon ay tapos na. 50,000 na cash. 36,000 na paglilipat. Ang mga utang na isinulat mo, tinatanggap ko na simula ngayon. Wala na tayong utang sa'yo. Snow Wolf, isipin mong mabuti. Sino ang mag-aalaga sa nanay mo kapag wala na ang tatay mo? Maaaring hindi na siya kailanganin ng farm anumang oras. Akala mo ba ay kaya mong mabuhay nang wala ako? Makakapagtagal ka pa sa daungan na ito. Kikita ako ng pera sa sarili ko. Mabubuhay ko ang sarili kong mga magulang. At hindi mo naman pag-ari ang daungan na ito. Hindi maliit ang tono. Mayroon ka bang bangka? May pwesto ba? May malamig na imbakan ba? Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Paano na, bro lang, tapos na ba ang lahat? Nakaayos na. Huwag mong kalimutan, Sulang, na kumain ka ng 5 taon sa bahay namin. Ngayon, matigas na ang mga pakpak, kaya't umalis na lang. Ang kinakain ko ay galing sa buhay na pinaghirapan ko. Sige, may prinsipyo ka. Sige, gusto kong makita. Walang bangka, walang posisyon, walang malamig na baril. Gaano katagal ka makakatagal? Wolf, hindi ka na talaga babalik, hindi na babalik. Langge, kakabigay mo lang ng pera kay Zhao Jinhai. Bakit ka pa nandito?
Hanap tayo ng mga tao na sumisid sa dagat. Lang brother. Kakatapos ko lang marinig ang sinabi ni Zhao Jinhai sa pantalan. Hindi ako kampante na mag-isa kang lumabas para maghanap ng bangka. Nandyan ka pa rin sa dagat nagtatrabaho. Sundan mo ako, huwag kang matakot na hanapin ka niya. Nakahuli siya sa akin ng 2 buwan. Atin pang pinipiga ako gamit ang bagong kasali na si Dede. Matagal na akong ayaw na dito. Ngayon, titignan muna natin ang bangka. Kung talagang gagawa ako, makikisama ako sa'yo. Yung puting bangka ay may presyo na 80,000. 8 milyon, parang halos napuwing na ang barkong ito. Huwag munang magmadali sa pagtawad. Ang pagkakabiyak sa Dragon Bone ay naayos ng maayos. Pero kapag tumakbo ng mabilis, kakainin ako. Siyempre, walang hindi naayos. Talagang kayang tumakbo nito. Mababa ang presyon ng silindro at marumi ang daluyan ng langis. Hindi ito basura. Pero kailangan itong buksan at linisin. Bata, nandito ka ba para bumili ng bangka o para sirain ang negosyo? Sinasabi ko lang ang totoo dahil talagang bibili ako. Kailangan ng hindi bababa sa 25,000 para maayos ito. Ngayon, ang estado ng barko ay nagkakahalaga ng 40,000 sa pinakamataas. Wolf, talagang matapang ka sa pagpresyo. 40,000, dito lang ako, hindi lang ito ang halaga. Ang ilalim ng barko ay lalong nasisira. Ipakita ulit ang makina. Naiwan na lang ang halaga ng mga piraso. Hindi na pwedeng bumaba sa 50,000. Una, ibigay ang 20,000. Ang natitirang 30,000 ay hahatiin sa loob ng 3 buwan. Sapat na pambayad sa paunang halaga. Nasa iyo na ang barko. Magsalita tayo ng totoo mula sa simula. Kapag talagang nasa dagat ka na, huwag mong sisihin ako kung hindi kita nabisuhan. Kung maayos ang pagkakaayos ko, makakatakbo siya. Langje. Talaga bang makakalayag ang barkong ito? Basta kayang sumunod sa akin, makakapagpatakbo ako sa kanya. Langje. Meron na lang tayong 8,000. Baka hindi pa sapat ang pera para ayusin ang mga piyesa. Unahin ang mga bagay na kayang iligtas. Linisin ang daluyan ng langis. Palitan ang selyo ng bomba ng tubig. Ipinakete muli ang mga linya. Ngayong gabi, mapapagana ito. May isang lumang bodega ng barko sa likuran. 200 isang gabi. Ibigay ang bangka. Paalam, trailer. Ilipat ang bangka. Haha, ito ang bangka na binili mo. Silang, naghahanda ka bang maglayag o naghahanda ka bang ipakuha ng iba? Lahat ay malinaw na. Sa susunod, sino ang susunod sa kanya sa bangkang ito? Huwag mong sisihin na hindi kita pinagsabihan. Sa dagat, hindi mo maipagmalaki ang iyong katigasan ng dila. Bakit hindi mo siya sinagot kanina, Langje? Hintayin mo na makapag-isip siya bago magsalita. Ganito rin ako pinagtawanan ni Zhao Jinhai noon. Sinasabi kong karapat dapat lang akong magdala ng amoy ng isda. Sumakay ka sa aking bangka. Kumuha ng isang bahagi, kumuha ng isang bahagi. Naisip ko, hindi pa tapos. Ang liwanag ng umaga ay parang tubig. Sige, kapatid, gagawin ko ito para sa'yo. Huwag mo akong isipin na nakakainis, Langje. Kung tumagas ang bangka na ito, talagang mawawalan tayo ng laman. Walang anuman. Magsimula tayong mag-jogging ng isang bilog. Sige, ikaw ang mauuna, susundan kita. Talagang tumakbo na. Kung makita ng mga tao kanina ang mukha, tiyak na magagalit sila. Huwag magpunta sa lugar na walang bangka. Sira na nga, pero medyo okay pa.
Hindi pa patay ang puso. Sabi ni Xiao Lang, saan mo gustong pumunta? Sa labas ng tuka ng agila, maraming tubig ang dumadaloy. Ang malaking barko ay hindi makalapit sa piraso ng pandikit ng pulang bangka. Nakita ko na ito minsan. Nandito na ang tao, pero nawala ang kargamento. Ang unang biyahe nilang Je ay ganito kalaki ang pinasok. Kahapon ng gabi, bumaba ang temperatura. Ang isda ay lalakad na parang nakadikit sa paa. Sinulat din sa tala ng lolo ko. Bato-batong itik na may pangakit. Tayo ay lalakad lamang sa tulong ng iba. Huwag nang makialam kung hindi ka handang magbigay ng puso. Hawak ang ibigay na pagkain, kailangan din ng buhay. Kung dinala mo ang tao, ibalik mo siya. Naiintindihan ko, nakatingin ako sa tao. Natatakot man ako, pero bro, kailan tayo alis? Bukas, mag-withdraw ng pera para sa mga suburb. Huwag magpakasobra sa hangin, kahit na maayos ang daloy sa labas ng bayan. Alam ko. Ikaw rin, kung siya'y magulo, hilahin mo siya. Huwag kang mag-alala, Sunbo, takot na takot ako. Kung talagang nagkaloko-loko siya, hihilahin ko siya pabalik. Bakit biglang naging itim silang Je? Mas malalim dito. Tumingin sa kaliwang bahagi ng tubig na may mga alon. Kung ang madilim na agos na ito ay tumama sa bangka, matutumba ba ito? Huwag makipagsabayan. Dumaan sa tabi niya. Ang ibon ay umiikot doon. May isda. May mga pang-akit na isda sa bahaging iyon ng tubig, may mga bagay na gumagalaw sa ilalim. Huwag munang bumaba, hintayin ang isang pagkakataon, saka tayo bababa. Sa gabi, magpakatotoo tayo sa isa't isa. Sige na, bumaba na. Lumusong pa ang bangka nilang Je sa loob. Huwag kang gumalaw. Hindi pa lumampas ang tubig. Kung mangyari ito, hindi na natin kayang iligtas ang bangka. Maghintay ng isang lagok ng tubig. Ngayon na. Nakatakot ka. Kuya, humawak ka ng mabuti. Mayroong bagay sa ilalim. Hindi tama ang lakas nilang Je. Parang nakabitin na pandikit. Hindi ito pandikit. Ang nakadikit na bagay ay ang jablo ng kamatayan. Ito ay umaandar. Ano ng klase ng isda yan? Huwag kang tumigas, sumabay ka sa agos ng tubig. Kapag nagmamadali ka, mapupunit ang lambat. Umaakyat na, umaakyat na. Talagang bato-bato. Ang laki ng batik-batik na isda nilang Je. Huwag ibagsak. Huwag masaktan ng panga, ang lakas ay halaga. Kailangan ni Zhao Jinhai na makita ang mukha kahit na ito'y mapunit. Huwag mo munang isipin siya. Tingnan, mayroong nasa likod ng lubid. Hindi na kayang magdagdag pa ng mga bangka silang Je, di ba? Kaya pang ilagay. Magsimula na tayo ulit. Ay naku. Nagtrabaho ako sa tuktok ng dagat ng 3 taon. Hindi ko pa nakita ang ganitong lambat. Ay. Hindi nila tinitignan ang tubig na ito. Ngayon lang ako naniniwala sa'yo, Langje. Talagang kaya mong makahanap ng pagkain mula sa dagat. Huwag kalimutang ilabas ang isda sa huling daungan. Uy, 18 hindi naman masama. Si Aoksui, ang maliit mong bangka, akin na ito. 100,000.
100,000 akala mo hindi kami marunong bumasa ng numero. Kargamento ng maliit na bangka. Maaari itong amuyin ng ilang beses. Kinuha ko ito bilang paggalang sayo. Hindi na masama ang 100,000. Unang biyahe ng sirang bangka. Kapag namatay ang isda, wala na itong halaga. Buhay ang isda. Huwag nang patayin ang bahay. Gaano katagal nang naabot ang batch na ito ng grouper mula sa tubig? Hindi umabot ng 2 oras. Buong proseso ay may daloy ng tubig at walang presyon ng mga sundalo. May pulang sa pisngi, malinaw ang mga mata, at may plema sa katawan. Hindi ito mga kalakal sa pantalan. Si Boss Shen, ito ang unang nakita ko. Magkano ang ilalabas mo? 100,000 buong barko, 180,000. Ngayon, ilipat ang pera para makaligtas ako. Talagang 180,000 silang J. Una, ilagay ang mga gamit sa sasakyan, huwag hayaang makasakay ang isda. Sa hinaharap, kung may ganitong kalidad, direktang kontakin mo ako. Ang presyo ay nakabatay sa isda. Hindi batay sa laki ng bangka. Tio, ang lumang barko ko ay 180,000 ngayon. Ilang halaga ang naibenta ng malaking barko kahapon? Kung hindi siya mapipigilan ng tatay ngayon, bukas ay may maniniwala na sa kanya. Mabenta niya ang isdang ito mula sa barko. Dahil humihina pa siya sa aking pantalan. Sa hinaharap, hindi nadadaan ang barko niksulang sa tuktok ng dagat. Hindi dapat magpakasaya ang mga sundalo. Malupit at walang awa. Kung si Zhao ay magdadala ng cash. Ang makinang ito ng yelo mo. Sino ang nangutang sa iyo noong nakaraang taon para ipagawa ito? Dalawang basket ng yelo ang nagawa. Walang yelo ngayon. Ano iyon? Harina. Si Xiao Zhang. Huwag mo akong pasukin sa mahirap na sitwasyon. Si Xiao Zhang. Naiintindihan ko na. Ano ang naiintindihan? Sila ay nagtutulungan para harangan tayo. Hindi dadami ang mga sundalo dahil sa mga mura mo. Puno na ang pantalon ni Xiaoxi. Swerteng pagkakataon. Wala ng yelo, puno na ang pantalon. ₱180,000 ay maganda. Ang pagbebenta ng isda ng isang beses ay hindi itinuturing na tagumpay. Mahalaga ang makaligtas. Dinala ka ng tatay mo. Ako na lang ang pumunta. Kung gusto mong agawin ang pagkain ng dinghay, kailangan mo munang matutong magutom. Wala nang laman ang malamig na imbakan ni Bo Wei. Lang Je. Mukhang gusto niyang matulog tayo ngayong gabi. Nandito ako. Saan pupunta? Dong Je. Ilang taon nang nasira ang lugar na yon. Ayaw ng malaking barko sa kanya dahil sa pagkasira. Hindi umiwas ang maliit na bangka. Talagang maaasahan ang lugar na ito ni Lang Je. Mukhang masama ang kapalaran kapag may bangka na dumarating. Mababaw ang tubig. Hindi makapasok ang malaking barko, pero kaya natin. Sino ang nag-udyok sa inyo na lumapit? Manghiram ng isang mangkok ng tubig. Bukas ng umaga, alis tayo sa Donggang, hindi tayo mga matandang nagtitinda ng basura. Ang aming barko ay sira, ngunit kami ay buo. Lumabas ang tuka ng agila. Makikita mo naman. Lene, noong una, ang Donggang ay umaasa sa mga maliliit na bangka, iyon ang kanilang pagmamalaki. Kung makakabalik ka, iyon ay isang kakayahan. Ngunit ang tubig ng Donggang ay hindi basta-basta mapagkakatiwalaan.
Umiwas na ang tubig, may bahagi na nakasara. Kung masira ang iyong bangka, huwag mo akong sisihin, may alon doon. Hindi putik ang nasa ilalim, ito ay lumang mga baitang ng bato. Kailangan lang itagilid ang kalahating panggulong sa kaliwa ng bow ng bangka para makapasok. Kung nagkamali ka ng tingin, nasira ang bangka, ako na lang ang mag-isa. Talagang pumasok siya. 2 isda kapalit ng pwesto ngayong gabi. Bumalik ka na lang ulit para magpakasal. Nag-away ka na kay Zhao Jinhai. Hindi pinapayagan ni Dinghai na umasa. Dito lang ako kakapit. Umakyat ng isang gabi. Huwag mong durugin ang sira kong tulay sa pamamagitan ng iyong sirang tulay. Una, itali ang bangka. Hindi nagbibigay ng mga sundalo ng malamig na imbakan, hindi nagbibigay ng upuan, at hindi nagbibigay ng kahit ano. Si Zhao Jinhai ay talagang pinipigilan tayo hanggang sa kamatayan. Buhay pa ang isda. Anong silbi ng mabuhay? Kahit buhay ang isda, kung walang bibili, magiging patay din ito. Tama ang sinabi niya. Maaaring iparada ang iyong bangka sa Donggang. Hindi kita ibebenta ng isda. Talaga bang nandito kayo para dito? Dinghai Teji. Yung mga isda kagabi, nagdagdag ng 2 mesa pagkatapos kumain ng mga bisita. Inutusan ako ng chef na kailangan kitang mahanap ngayon. Gusto mo pa ba? Kailangan. Basta't kwalipikado ang estado ko, tatanggapin ko lahat. Bakit mo ako sinisisi sa mababang presyo? Sinasabi kong masyado ng puno ang mga salita. Ang tuka ng agila ay hindi palengke. Ang pagkakaroon ng isda ngayon ay hindi nangangahulugang may isda araw-araw. Hindi ko ibibigay. Kailangan ko ang salitang ito mula sa iyo. Anong alituntunin? Bago ka umuwi, sabihin mo sa akin ang mga uri. Titingnan ko muna ang mga kalakal. Ipresyo ayon sa kalidad. Hindi nagbabawas ng presyo sa magandang isda. Huwag mo rin akong bigyan ng masamang isda. Ito na nga ang nakabalot. Ito ay magandang isda. Hindi ito basta-basta na lang na problema. Ang lugar ay maaaring magligtas ng kargamento, huwag magulo. Bukas, dadalhin ko ang mga tao para tingnan ang pagkakahati. Naiintindihan. Bro, may buyer na naman tayo. Ang pagkakaroon ng mamimili ay hindi nangangahulugang matatag na tayo. Una, itayo ang sorting table. Bukas, ipapakita natin na ang Donggang ay hindi isang tambakan ng basura. Mukhang tao pa rin ang sinasabi nito. Narito na naman para manghuli ng isda. Kung hindi ka tumanggap ng isda, hahanapin ko siksulang. Ako nga. Yung batch ng grouper sa labas ng Eagle's Mouth, ikaw ba ang humuli? Bakit mo tinatanong yan? Tinawag ko si Lingshan para sa datos ng dagat at mina. Yung lambat mo, at ang lokasyon na nakuha ng aming modelo. Nawawala ng 2 dagat na milya. Pampublikong temperatura ng dagat, alon at direksyon ng hangin. Tingnan muli ang sigla ng isda at ang oras ng pag-akyat. Maaaring matukoy ang tinatayang lokasyon ng isda. Hindi ito tungkol sa hula ng iyong ruta. Ang isda mo ang tumama sa modelo. Walang dapat sabihin silang Jay sa kanya. Kapag naibigay ang ruta, mawawala na ang trabaho. Ano ang gusto mong tunay na datos ng operasyon? Oras ng paglalayag. Oras ng pag-akyat sa dalampasigan. Pagbabago ng sigla ng isda. Ang aking modelo ay palaging nananatili sa ibabaw ng papel. Kulang ang etso sa dagat. Kung ayaw ibigay ang mga punto, ayos lang. Gagawa muna ako ng tala ng batch at ng trend ng temperatura ng dagat. Huwag galawin ang mga pangunahing punto. Ano ang maibigay mo sa akin? Mas maagang pagbabago ng temperatura ng tubig. Babala ng walang hanggan na daloy.
Mayroon ding isang batch na sertipikasyon na maiintindihan ng mga kliyente. Hindi ako nandito para gumawa ng kabutihan. Iniisip ng kumpanya na ang karanasan sa dagat ay hindi masusukat. Kailangan kong patunayan na mali sila. Kailangan mong patunayan na ang iyong isda ay hindi dahil sa swerte. Pareho muna ang ating layunin. Walang silbi ang pagsasalita. May kaunting silbi ang pag-aalaga ng mga tala. Ang talahanayan ay maaaring maging. Hindi isusulat ang mga punto. Babantayan mo ang iyong natira. Babantayan ko ang aking datos. Naging matagumpay ang transaksyong ito. Anong ginagawa mo dito? Nakikipag-usap sa negosyo si Xiaoxu. Ngayon, hindi ko muna tatanggapin ang batch na ito. Sabi natin kagabi, nakalabas tayo sa dagat ng madaling araw. Ang mga isda ay pinili ayon sa gusto mo. Ang kailangan ng boss ay isang matatag na menu. Isang buwan na supply mula sa dagat. Kung mababa ang presyo ng 10%, ibabalik ang masamang isda. Ikaw ay may isang maliit na bangka. Ngayon mayroon, bukas wala. Paano siya nag-aayos? Ang batch na ito ng isda ay may tala ng pagkuha at pagpasok sa kahon. Mas maganda ang kondisyon nito kumpara sa karaniwang mga produkto sa tindahan. Umalis ka na ngayon. Lahat ng pagkasira ay nasa panig namin. Sa susunod, magkakaroon tayo ng pagkakataon na makipagtulungan muli. Sinasadya niyang magpakasal. Buhay pa ang isda. Sa negosyo, ang kailangan ng mga kliyente ni Xulang ay katiyakan. Natalo ka, kapag natalo ka sa isang order, talo ka na. Ayos pa ang kondisyon ng isda. Ngunit kapag lumampas na sa pinakamainam na oras, babagsak ang estruktura. Ito ay hindi isang pagnanakaw ng order. Ito ay parang itinatapon ng ating buhay sa tubig mula umaga pa. Mura lang ang presyo. Huwag munang hayaang mamatay ang isda. Tanggapin na lang natin ito. Ang pagkamatay ng isda sa kamay mo ay tunay na pagkatalo. Sa susunod, hindi na dapat malugmok sa isang hindi matatag na pangungusap. Dito ay talagang kahanga-hanga. Magpahinga muna ang mga isda bago umakyat sa dalampasigan. Huwag magmadaling ibenta ng mura. Magkano na lang ang natitira sa atin? Hindi sapat ang nagawa. Maaari tayong gumawa ng simpleng paraan. Ngunit ang kable ng bomba ng tubig, kailangan ng maayos na pag-drain. Kung hindi, mas mabilis mamatay ang mga isda. May 2 sirang bomba ng wastewater sa lumang bodega. Maaari bang mabuhay ito? Nakikita ko ang galing ninyo. Kaya bang mag-alaga ng isda gamit ang ganitong sirang bagay? Kung hindi ito maayos, patuloy tayong pipigilan at kukunin. Nasira, hindi dumadaloy ang tubig, langga. Sa susunod, suriin muna ito sa aking pasukan ng tubig. Kung maghihintay pa ng 5 minuto, mawawala ang lakas. Buhay na. Mukhang may kaunting anyo na. Sa susunod, ang isda ay ahon sa dalampasigan. Una ang paghahati, pagkatapos ay alagaan, at saka ibenta. Hindi ibebenta ang mga depektibong produkto. Hindi ito dekorasyon. Kapag tinanong ng mga kliyente kung bakit mahal, ipakita mo sa kanya ito. Ang lugar na ito ay kayang magbigay ng matatag na supply.
Tingnan muna ang isda. Ano ang maipapakita ng mga datos na ito? Hindi ito makakapagpalaki ng isda para sa iyo. Ngunit may papakita nito kung kailan siya lumabas sa tubig. Kailan ka papasok sa bayan? May halo bang ibang isda? Talagang marunong siyang magpasabi. Ginamit ko ang isda niya kagabi. May 2 karagdagang mesa ang mga bisita. Hindi kayo nandito ngayon para makinig. Sinasabi ng pamilya Zhao kung ano ang tingin sa produkto. Ito ay para sa mataas na antas. Ito ay maaari lamang gawin na karaniwan. Iba ang presyo, iba rin ang destinasyon. Talagang may sigla. Paano kung bumagsak ang kondisyon kapag naipadala na sa tindahan? Mula sa paglabas ng tubig hanggang sa pagdating sa bayan ay 1 oras at 40 minuto. Ang oras ng paghahatid na gusto mo ay lampas sa 3 oras. Hindi natin ibebenta sa presyo ng sariwang produkto. Maglakas ng loob na sabihin ang mga hindi magandang salita ng maaga. Ipinapakita na hindi ito niloloko. Bigyan mo ako ng isang batch para subukan. Ipresyo ayon sa kalidad na sinabi mo. Gusto ko rin ng isa. Nakuha na natin, Wolf Brother. Kalahati pa lang ang naabot. Mula ngayon, bawat batch ay dapat ganito ka-stable. Sira-sira ang lugar mo. Ngunit nanatili ang mga alituntunin. Bukas, may maganda pang kalakal. Bakit pa? Ipakita mo muna sa akin. Kapag maayos na, ipapaalam ko sa'yo. Ang batch na ito ngayon ay maaaring itago bilang sample. Kamakailan lang ay nagbayad silang J. Ibalik mo muna ang gastos ng water pump. Ayos lang din itong bahagi ko. Sabi na ang bahagi ay ibibigay sa araw na yon. Magiging napakahigpit ng daloy ng pera. Kung may problema sa susunod na biyahe, wala ka pang sapat na pera para sa pagkukumpuni ng bomba. Maaaring magtipid sa gastos. Hindi dapat maghiwa-hiwalay ang tao. 2 tigre. Hindi ka nasa barko ni Zhao Jinhai. Haha. Kakatapos lang na natanggal sa trabaho ng 3 buwan na sahod. Sinasabi kong ako ang nagkamali sa pagkalkula ng mga bayarin. Nakalugi na kayo. Kailangan pa bang hatiin ang pera sa araw na yon? Ano ang gusto mong sabihin? Bro, kailangan mo pa ba ng tao? Ayoko ng marami. Basta malinaw ang mga bayarin, okay na sa akin na kumita sa pamamagitan ng lakas. Sumakay sa aking barko. Hindi pwedeng dalhin ang lumang bakuran sa barko. Lumabas sa dagat at makinig sa kapitan. Hindi aalis ang masamang kalakal. Ang mga account ay ilalabas sa parehong araw. Kung tatanggapin mo, manatili ka. Kilalanin. Sige, isulat muna ang mga tala ng araw na ito. Intindihin muna bago i-upload. Kapag nahati na ang pera, ayusin ng mabuti ang entablado. Nawala ang lahat ng hangin. Kung si Dinghai ay may isang, hindi ko na sana naabot ang araw na ito. Hindi na ito si Dinghai. Hindi pa rin ito tahanan. Magsimula kang parang isang barko. Mukhang maayos ang barkong ito. Ang 7 bituin ay hindi nangangahulugang maganda ang bangka. Bata, bibili ka ba o hindi? Dito ay pumasok ang tubig. Nawawala ng bisa ang langis. May puwang sa pagputol ng manok. Buksan ang bibig ng agila. Lumiko ng dahan-dahan. Kailangan ng tao na uminom ng tubig dagat. Narinig mo ba, hindi ito tungkol sa pagkasira. Ayos lang ba na ipagkatiwala ang buhay sa kanya? Yung murang barko pero, pangit ang itsura. 52,000 sa 2 bahagi. Ngayon ay kukunin na. Bumili ka ng bangka at buto, ha? Tumingin ng buto sa dagat.
Tumigil ka na. Yung ako. Nagtatrabaho ka sa Dinghay. Sino ang may malakas na boses? Sumakay sa aking barko at sundin ang utos. Ang pangalawang barko ay hindi para sa pagpapalawak. Ito ay nagdodoble ng panganib. Kailangan paghiwalayin ang numero ng barko, kagamitan, batch at mga tauhan. Bukas, hindi tayo sasakay sa Anjiao Line. Ngayon, magpraktis ng 100 beses ng pag-angkla sa daungan. Dito, sa loob ng 3 araw, umakyat ang malamig na tubig ng 2 beses. Sa normal na panahon, hindi ito magiging ganito kakitang-kita. Huwag kang umakyat at agad na sabihin ang konklusyon. Nakakatakot pakinggan. Ang konklusyon ay walang konklusyon. Isang laban lamang. Nakita ng iyong lolo ang malaking isda sa paligid na ito noong siya ay bata pa. Bumalik sa pugon. Hindi ito taon-taon nangyayari. Hindi naman lahat ay makakapaghintay. Kung makakapaghintay ka, tiyak na magiging matagumpay ka. Tanungin mo muna kung makakabalik ang bangka. Ang datos ay maaari lamang magpahiwatig na maaaring may daan ng isda doon. Hindi nangangahulugang may isda talaga roon. Hindi rin ito sinasabi na makakapunta kayo ngayon. Kapatid, magagamit ba ang linyang ito? Tandaan mo, hindi pa handa ang barko. Hindi pa handa ang tao. Huwag lumapit sa dagat. Mas mahirap ang magpigil kaysa sa maintindihan siya. Hindi ito pagtitiis. Ay naghihintay. Talagang may malaking isda sa lugar na yon. Maaaring mayroon. Kung ganon, hindi ka naniniwala. Mga taong sabik. Maraming nasa dagat. Nakikita mo ba, sinasabi ng kliyente ang tungkol sa kalidad. Nasa isip pa rin ang presyo. Ang presyo lang ang makakapagbalik sa tao. Kung mananatili o hindi. Tingnan ang mga produkto. Miss Zhao, sinabi mo kahapon na magiging matatag ang supply. Nakaayos na ang menu para sa gabi. Ibigay mo sa akin ito. Agad kitang papalitan. Palitan. May 3 oras pa sa gabi. Ano ang ipapalit mo? Ang mababang presyo ay hindi isang garantiya ng kaligtasan. Boss, huwag maging masyadong mahigpit sa negosyo. Isang batch ng isda lang naman. Isang batch ng isda ang sumira sa aking reputasyon. Ang pinakamalaking problema ng Dinghay ngayon ay hindi ang presyo. Hindi mapagkakatiwalaan. Matandang Zhao. Ang kailangan ko ay matatag at mataas na kalidad na produkto. Hindi ito murang kalakal. Si Ginoong Zhu ay may mga tao sa ilalim na naghalo ng mga kalakal. Babalik ako at ayusin ko sila. Sinasabi mo na lang lagi ang mga tao sa ibaba. May 2 sirang bangka sa tabi nilang. Malinaw ang nakasulat sa bawat batch ng paglabas at pagpasok ng mga produkto. May epekto ang iyong estilo sa maikling panahon. Ngunit hindi makasabay ang mga kalakal. Mas maganda ang salita, mas mabilis ang pagkilos. Bakit kayo laging mabagal araw-araw? Maging maingat sa pagkuha ng isda upang hindi masira ang pangalan. Hindi ka mukhang maliit na mamumuhunan. Takot din ang mga maliliit na mamumuhunan na masira ang kanilang reputasyon.
Huwag maghalo-halo, magkaiba ang barko at magkaiba ang mga account. Pumunta sa Hansing bilang kapitan. Tinatanggap ko ang mga tao mo ng buo. Mas matatag ang sahod kumpara sa ngayon. Ang mga kliyente ay papasok sa aking platform. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa channel ng mga gwardiya. Sino ang may-ari ng barko? Kumpanya. Sino ang kliyente? Sino ang namamahala sa iisang plataporma? Korporatisasyon. Kailangan laging may mga patakaran ang kumpanya. Hindi iyon pakikipagtulungan kundi pagsasama. Alam mo ba kung ano ang tinanggihan mo? Alam. Alam ko rin na hindi titigil si Zhao Jinhai. Hindi siya tumitigil. Hindi rin ako titigil. Sige, hindi ako nagmamadali. Naghihintay ako sa oras na kailangan mo ako. Muling pag-usapan. Maaari tayong pag-usapan ang pakikipagtulungan, ngunit hindi na kailangan pang bumalik para sa pagsasama. 6 yao lang. Kaya mong itulak ang kontrata ni Ginoong Zhu. Mukhang talagang umuunlad na ang Dongdang. Sinasabi sa pantalan na si Xulang ay umaasa sa kanyang kakayahan para kumita. Bakit hindi na lang tayo magdaos ng isang pampublikong laban? Para hindi lang kwento ang marinig ng lahat. 10 araw ang takdang panahon. Ikaw at ako, isang Perez. Sino ang bumawi o sino ang nanalo sa mataas na posisyon? Ang natalo ay kailangang ibigay ang pinakamagandang pwesto. Pagsuko sa harap ng lahat. Nakahiyang gamitin ang malaking barko para sa 2 speedboat, hindi ka ba nahihiya? Lene, kung natatakot ka, sabihin mo na lang. Mas mabuti pa. Dapat munang linawin ang mga patakaran. O diretsong batayan ang aktwal na presyo ng transaksyon sa araw na yon. Nagkasundo ang magkabilang panig na ipahayag ito sa pagbalik sa daungan. Pagsisiwalat ng bill. Hindi sapat ang panahon. Walang sinuman ang maaaring pilitin ang barko na lumayad. Bago pa man makipagpusta, maghanap na ng daan pabalik. Bumalik na buhay. Doon lang magkakaroon ng panalo at talo. CJ. Makikita tayo sa pier pagkatapos ng 1-0 araw. Ito ay isang bitad. Mamatay tayo sa ilalim ng malaking barko. Kapag hindi tayo sumama, lahat ay magsasabi na tayo'y duwag. Hindi kanya dinala kanina. Kahit papaano, makakabawi tayo ng kalahati ng mga patakaran. Walang ingay na yung gabi. Hindi rin magkakaroon ng salu-salo para sa tabumpay. Suriin ang barko. Maliit na alon. Huwag na tayong makipagtalo, ayos lang ba iyon? Nagtimpi ka noon. Para sa pamilyang ito. Ngayon, huwag kang magalit para sa bagay na ito. Ilagay ang sarili sa panganib. Hindi ako nandito para magalit. Ano ang dahilan para dito? Kung kaya akong ipusta ni Zhao Jinhai 1 beses, kaya niya rin akong ipusta ulit. Kailangan tumayo si Dongdang. Hindi ka lang dapat umasa sa pagtago. Kung ganon, nagmamatigas ka lang. Kailangan pa ring humanap ng paraan. Kung magpupursige lang, bukas ay lalabas na ako. Gusto ko silang makakain mula sa dagat na ito sa hinaharap. Kaya 3 bagay. Siya sa atin ang mga barko, ang mga tao, at ang natitirang daan. Kailangan lahat ng ito, hindi pwedeng umalis sa dagat ng kulang. Ako ang responsable sa temperatura ng dagat, alon at mga panganib. Pero sa huli, sasakay ba o hindi? Ikaw ang nagtakda, Wang Jie. Sabi mo, kukunin mo ako, kaya kunin mo ako. Nakikinig ako sa mga alituntunin. Pustahan na kalye. Ngunit simula ngayon,
Sino mang hindi susunod sa mga alituntunin ay aalis na. Narito ang gilid ng malalim na tubig. Malamig na tubig ang bumangon. Kung hindi magbabago ang hangin. Sa loob ng 3 araw, mabubuo ang pinakamakitid na daanan. Ibig sabihin, ang malaking dilaw na isda ay dadaan dito. Hindi lang ito nangangahulugang may pagkakataon. Ang datos ay hindi Diyos. Hindi rin bobo ang isda. Ang malaking dilaw na isda ay naglalakad na nakadikit sa agos ng buhay. Hindi ka naman pupunta para hulihin siya. Nandun sa daan na posibleng daanan niya. Hindi makakapunta ang malaking barko sa loob. Makakarating ang malaking barko sa panlabas na bilog. Ngunit hindi maikabit ang gilid ng pandikit. Mababa ang tubig kaya mabagal ang pagliko niya. Nandyan din ang panganib. Malayo ang distansya, mataas ang konsumo ng gasolina. Mahina ang bangka sa alon. Bumaling ng maaga ang hangin. Mababalot kayo sa daan pabalik sa lungsod. Nag-urong ang truck. Kahit na andyan na ang isda, kailangan pa ring umalis. E paano kung kulang na lang ng isang lambat? Kulang ng isang lambat. Maraming isda sa dagat. Mahal ang isda. Mahal din ang buhay. Natatakot akong hindi mo kayang bitawan iyon sa oras na iyon. Paalalahanan mo ako sa oras na yon. Sisigaw ako sa'yo. Sige, sumigaw ka ng mas malakas. Ang pagtigil na ito ay nagdulot ng malaking pagkakait. Mas mabuting mawalan ng kita sa isang araw kaysa mawalan ng isang bangka na hindi na makakabalik. Ikaw. Kahit ganito lang, hindi pwede. Sa malalim na dagat, ang alon na ito ay maaaring magdulot ng panganib. Kung maghihintay pa tayo, hindi na tayo makakasubok ng bangka bukas. Sige, gawin na rin natin ito ngayong gabi. Kaya mo bang tiisin? Ako ang magsasara, ikaw ang magbabalik tanaw. Oras ng ikalawang tigre. Walang sinuman ang dapat laktawan ang mga hakbang. Bago umalis ng malayo ang iyong lolo, palagi niyang dinadala ito. Hindi ito isang biyaya. Ay paalala sa kanya. Ang kinakain ay ang kanin ng dagat. Sampung araw na pustahan sa isda. Ngayon ay makikita ang katotohanan. Kung maliit ang bangka, huwag magreklamo sa laki ng dagat. Dumating ang hangin ng mas maaga kaysa sa inasahan kagabi. May espasyo pa kayong ayusin bago dumating sa linya ng babala. Paglampas sa linya ng pag-atras, tatawagin kita pabalik. Huwag masyadong magalit si Director Lin sa oras na yon. Hindi kayo nakikinig sa akin. Magiging masakit ang mga salita niya. Huwag maging sakim o magnakaw. Huwag makipag-away sa dagat. Sumakay sa barko. Ha 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 ha. Mas malupit ang alon na ito kaysa sa tuka ng agila. Huwag mong isipin na makakasunod ka sa likod ng aking bangka. Naiintindihan. Nandyan pa ang malamig na linya. Ngunit ang hangin ay dumating ng kalahating oras ng maaga. Kayo ay may 3 oras sa pinakamarami. Sapat ba ang 3 oras? Sapat ba ang tubig? Nagsimula na ang pagload ng kargamento sa panig ni Zhao Jinhai. Nasa unahan na ang mga bangka sa pantalan. Ang isang tao sa dalampasigan ay talagang makakapagpagalit sa iba.
Hindi pa ito dumating. Kung magpapatuloy pa, ubos na ang gasolina at laban sa hangin. Kung wala pa, ano ang gagawin? Maglakad pa ng 20 minuto hanggang sa linya ng babala, kung hindi ay wala ng pag-urong. Huwag magpatuloy ng walang daan pabalik, naiintindihan. Mag-order ka na, bilisan mo. May stock na available. Sumunod ka na lang, huwag mo na siyang kalabanin. Mayroon din akong 2 rito. Meron din akong langge dito. Maglakad sa bakal na hangganan. Malaking apoy na may pandikit sa gilid ay bumaba pa. Huling lambat. Kung hindi makuha ang maikling linya sa kalahating daan, umalis na. Nakikita ko na ang liwanag ng ginto dito. Huwag sumigaw, manatili kang kalmado. Ito siguradong nagkakahalaga ng maraming pera. Hayaan mo munang bumalik siya. Makinig sa utos at bumalik. Nang sumunod silang sa likod ng Erhu, nahabol siya. Sana naman hindi na siksulang ay hindi na makahanap ng daungan. Hindi pa ito ang huli. 2 sirang speedboat ni Ginoong Zhou. Ang makaligtas hanggang ngayon ay itinuturing na malaking swerte niya. Ang bigat nito. Mag-ingat ka, huwag kang masaktan. Hindi totoo, di ba? Paano magkakaroon ng ganitong bagay sa dagat na ito? Walang problema ang dagat. Matagal ka nang hindi maayos na tumingin sa dagat. Huwag nang isama ang ganitong sukat sa karaniwang dilaw na isda. Sino ang may lakas ng loob na magtakda ng presyo sa pantalan ngayon? Walang sugat ang katawan ng isda. Nandyan pa ang sigla. Gusto ko ng isdang ito sa halagang 380,000. 40,000 zuzong. Ikaw ang gagawa ng daan. Ako ang bisita sa mesa. Ang isdang ito ay inaalay ko sa aking salu-salo. Ngayong gabi, ang mga bisita ay mga pangunahing tauhan. 45,000, hindi ako kulang sa mga bisita sa mesa. 500,000. Bro, hindi ako nagkakamali, di ba? Huwag humawak ng tubig. Una, ayusin ang paliguan. Kailangan kong kunin ang buong daan kahit na 550,000. Ngayon, pakiusap na si Haiyan mula sa pag-alis ng daungan hanggang sa pagdating sa mesa. Isusulat ang pangalan ng barko ni Xulang sa buong proseso. Ipinagkatiwala ko ang malaking dilaw na isda kay Boss Shen. Ang natitirang batch ng mataas na halaga ng sariwang produkto. Susundin ko ang inyong pampublikong presyo at kukunin ko ang lahat ng 1%. Bigyan niyo ako ng prioridad sa susunod na batch ng mga kalakal. Maaaring pag-usapan ang prioridad ng karapatan. Huwag galawin ang isdang ito. Huwag galawin. Ang paghahatid ng isda ay ayon sa aking mga patakaran. Huwag basta-basta magbago ng temperatura ng tubig. Nakikinig ako sa iyo, pipirmahan ko na ang natitirang kargamento. Langje. Nanalo.
Ngunit nagkaroon ng swerte. Si Lao Zhao ay kilala sa merkado, hindi lang sa mga produkto kundi pati na rin sa mga tao. Lang, ikaw lang ang bumalik kagabi. Bibili na tayo ng bangka. Ang maliit na bangka ay makakapagsimula. Hindi dapat hayaan na laging isugal ng kapatid ang kanyang buhay sa alon. Maaari siyang ituring na isang veteranong tagapaglingkod. Kailangan din ng mga tagapagmana ang mga bayani. Noong maliit ang barko, nakasalalay ito sa tapang. Kapag lumaki na ang barko, kailangan ng mga alituntunin. Kung kailangan talagang gawin ito ng formal, hindi ka lang dapat umasa sa sarili mo, data at pagsubok sa pinagmulan. Ako ang namamahala sa pagsasanay ng fleet, kailangan may ibang tumanggap. Pumunta ka. Ako, isa akong magaspang na tao. Nakasama mo akong tumawid sa tuka ng agila. Nakapunta na rin sa labas ng dagat. Alam mo, ang takot ay nagtuturo ng mabuti. Sumisid sa alon. Hindi maliit ang pangalan. Kailangan din nating umusad patungo sa malaking barko. Kapag may nagtatanong sa atin kung saan tayo galing, sabihin mo na lang na nag-aalaga tayo ng isda, hahaha. Mas naging matigas ba ang ugali ng bata? Hindi nagbago ang kanyang ugali. Mas marami ng mga patakaran. Nagbibigay ang Hansing ng mga serbisyo sa pagproseso ng malamig na kadena. Naging nangunguna sa mga channel ng mga supermarket. Responsable sa pangingisda, pag-aalaga, at kontrol sa kalidad sa unahan. Hindi na naman ba nila kailangang dalhin ang tao? Hindi sakit ang sakit ng grupo. Kung hindi, hindi upo sikso lang. Hindi mo maaring hukayin ang aking tanga. Hindi mo maaaring gamitin ang iba mong mga channel para malugi. Presyo ng ani ng mga alon. Nagsasalita ka ba? Mas matatag pa kaysa sa paglabas sa dagat. Dati na akong nalugi. Ang batch na datos ay ibinabahagi ng magkabilang panig. Ngunit ang pangunahing pahayag ay hindi mapagkakatiwalaan. Kailangan ko ng matatag na kalakal. Hindi ko ninakaw ang iyong mapa ng dagat. Mas mahirap kang ayusin kaysa sa inaasahan ko. Sobrang dami na akong naranasang pang-aabuso noon. Sige, sundin natin ang iyong mga alituntunin. Dapat na ring magbago ng ilang bagong alituntunin ang merkado. Maaasahan na talaga si Lang Ji ngayon. Tiwala sa kontrata, hindi sa salita. Nag-resign ako. Pumunta na ako para kunin ito. Hindi namin nakakalimutan ang ating mga alaala sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon, hindi malinaw ang mga account at magulo ang mga kalakal. Nawawala na ang tiwala ng mga tao sa barko. Magkakaroon ng problema sa paglalayad. Isang grupo ng mga puting mata na asong gubat. Sino ang nagbigay sa kanila ng pagkain noon? Ang mababang presyo ng tatay ay hindi makakapagligtas sa kalidad. Ang kailangan natin ngayon ay mga tao na mahusay sa paggawa ng kalidad na produkto. Natuto ka rin sa estilo ni Xulang. Hindi ito tungkol sa pagkatuto sa kanya, ito ay katotohanan. Gusto mong sumakay sa barko? CJ, huwag dalhin ang mga lumang utang sa barko at huwag din dalhin ang mga mabuting gawi. Zhang ay nagbukas. Makinig sa kapitan habang nasa dagat. Napakabilis ng pagbabago ng Feng Shui. Hindi ito tungkol sa Feng Shui. Ito ay puso ng tao. Tatay, hindi na kayang iligtas ang barko. Noong bata pa ako, makikita rin ang dagat. Bumalik ka pa ba? Alon. Tulungan mong masayang-masayang ito. Paano kita matutulungan? Halos wala ng mga farm ng mga bangka. Mayroon ka ng mga kulubot, barko,
May mga kliyente. Hilahin mo ako. Tay, hindi natin kailangang humingi sa kanya. Hindi humihingi ng kahit ano pa. Hahanapan ko ng tao para suriin ang iyong barko at ang iyong palaisdaan. Kunin ang presyo sa merkado kung kaya. Malinaw ang mga account at malinaw ang kontrata. Pero huwag mo nang gamitin ang salitang kamag-anak sa negosyo. Nang aabuso ka sa sitwasyon. Ang presyo ay batay sa mga utang at mga obligasyon. Maaari kang makahanap ng iba para mangolekta. Ano pa ang maaari kong gawin sa hinaharap? Malupit na walang trabaho. Kung nais mo, dumaan ka. Ayaw sumunod sa'yo. Minamaliit mo siya. Noong panahon ng tatay ko, ganito rin ang trabaho ko. Noong panahong iyon, wala rin akong magagawa, ikaw ang may paraan. Akala mo lang na dapat tayong magtiis. Talagang makikita ang mga bangka mula sa balkonahe na ito. Hindi mo na kailangang pumunta sa farm para tingnan ang mukha ng ibang tao. Dati palagi kitang pinapapigil. Alam kong natatakot ka. Natatakot akong wala kang madadaanan. Natatakot akong magdusa rin ang nanay mo. Natatakot din akong maging pabigat sa'yo. Paano na ang susunod na hakbang? Ikaw ang humawak ng timon. Tatay, hindi kita pinipilit na tiisin mo na lang. Lanan. Magsisimula ang pagsasanay ng mga miyembro bukas. Mga bagay na ito, dapat na rin itong ayusin. Ayusin. Ang sinumang nais matuto ay makakakita. Ito ay iniwan ng iyong lolo. Hindi akin ang dagat. Ang mga alituntunin ay hindi dapat nakatago lamang sa isang lumang kwaderno. Ito ay mga tunay na ugnayan na minana mula sa mga ninuno. Kung hindi mo susundin ang mga patakaran, sayang lang ang iyong ibinayad. Maraming isda sa lugar na ito. Ngunit hindi tama ang hangin ngayon. Kahit na makakita ka ng isda, kailangan mo pa ring umuwi. Hindi iyon pagkatalo. Ang tunay na pagkatalo ay kapag nawala ang buhay. Ang karanasan ay makakapagligtas ng buhay. Maaari ring magbigay ng babala ang datos. Huwag magtiwala sa pareho. Hindi na aalis sa dagat ang matandang kaibigan ngayon. Dapat siyang magpasalamat. Makinis ang hangin at napakaayos. Ngunit may pagbabago sa hapon, huwag masyadong mag-enjoy. Sana makita ng iyong lolo. Ayos na yon. Nakikita niya. Sabi ng lolo, hindi nanlilinlang ang dagat. Naghihintay lang siya kung kailan mo siya maintindihan.